Dito kami sa rooftop ng mansyon nagplano na mag-celebrate ng Christmas. Okay naman yung panahon. Wala namang ulan nasisira sa celebration namin. Kahit nag-order na ako ng mga pagkain, umalis pa din kami kasama ng mga angkan ko para bumili lang ng mga dessert na lulutuin. Kahit masama yung pakiramdam ni Madam, naging driver pa yan. Pagkadating nga namin sa Save More sa Dipolo, ang dami na ngang nagpapanik buying. Ang lulutuin namin na dessert, macaroni salad at spaghetti lang. Isang beses lang sa isang taon yung Christmas. Kaya dapat may panulak din. Dessert lang yung bibilhin pero iba yung punteriya ni Madam. Nagpakasosyal kasi may pa-wine pa. Alam kong wala nang magbabalak na maghuhugas sa Pasko. Kaya bumili na ng plastic cup at paper plate si Madam. Buti na lang mga warrior yung mga cashier dito sa Save More. Kaya mabilis kaming nakabayad kaagad. Pero dito kami natagalan sa daan kasi sa sobrang traffic. Syempre yung Madam nyo nagpakabongga kasi bumili pa talaga ng cake. Partida, masama pa yung pakiramdam ni Madam dyan. Pero wala nang alalahanin si Madam. Kasi nabili na yung mga dapat bilhin. Dessert lang din naman yung lulutuin kasi naka-order na siya ng mga foods. Pagkadating nga, pinabuhat ko na sa mga pinsan ko yung mga pinamili. Wala nang sinayang na oras tong mga angkan ko. Diretso nang nagluto ng dessert kaagad pagkadating. Inuna nga nilang niluto itong ang macaroni salad. Yung macaroni pasta lang naman yung lulutuin. Tapos puro halo lahat ng mga ingredients. Lagyan mo lang ng pangpasarap yan. Ready nang isabak tong macaroni salad namin. Wow! Bising-busy na nga tong mga angkan ko sa paghahanda nitong dessert. Si Madam, syempre, bising-busy din sa kakatulog. Kung hindi tinablan niya ng masamang espiritu si Madam, baka siya na yung gagawa lahat niyan. Alam nyo na si Madam, laging bida-bida yan sa pagluluto. Wala bumagsak talaga yung katawan niya. Sa araw pa talaga ng Pasko. Grabing mekos-mekos yung ginawa nila dito sa spaghetti. Talagang masyadong ginalingan. Unang tingin, magdadalawang isip ka pa kung spaghetti ba to or pasta dahil sa sobrang putla. Mukhang gutom na tong alaga kong dragon. Nako, bubuga na talaga to ng apoy. Ginalingan din sa pag-decorate ni Papa dito sa rooftop. Yung in-order na lang talaga na pagkain yung hihintayin. Wait nga lang, pakigising nga muna dito kay Madam. Ti, mata na ti. Ginising lang pala si Madam para dito sa mga pamasko nila. Makalimutan mo lang ang lahat, wag lang to Madam. Alam mo naman na yan lang yung magpapasigla sa mga angkan mo. Bising-busy na nga si Madam dito tapos may dumating pang pirata. Ang bilis ng kamay. Isang pikit lang ni Madam na wala na yung paangpaw niya. Isa pa tong pamangkin ko. Iba din yung naisipang teknik. Bumait bigla tong batang to. Ready na tong paangpaw ni Madam. Wow! Nagkamali sa iniisip tong mga angkan ko. Etong mga angpaw, hindi to ipapamigay ni Madam. What? Ipang-decorate niya lang to sa Christmas tree niya dito sa mansyon. Merry Christmas! Ha 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 ha! Ang dami nang nangyari, okay na ang lahat. Nakahanda na nga yung dessert namin. Yung in-order na pagkain na lang talaga yung kulang. Tapos ito bigla yung nangyari. 8 PM ang usapan pero madidelay daw ng 10 PM dahil hindi pa luto yung lechon. Naghintay kami ng 10 PM tapos biglang 11:30 pa daw nila madideliver yung pagkain pati na din yung lechon. What? 11:58 na. Gutom na me. Wala pagyapon ang lechon nga gi-order. 11:59 na. Wala na gyapon. Christmas na. Wala pagyapon ng foods. Wala pagyapon may kaon. Di gutom na me. Asa naman ang lechon? Bibo ng silingan. Mga tulog na lang may ane. Kami nga sa Christmas. Alas 12 ng hating gabi, nag-message sila na dumating na daw yung food package. Nanang lechon pa! Nanang lechon pa! Pero yung pamilya ko, wala nang kabuhay-buhay dahil sa gutom. Wala na din kasi kaming magagawa kundi maghintay na lang kasi bayad na din naman yun. Dito ako lagi nag-order sa kanila. Pero ngayon lang talaga to nangyari talaga. First time din ako nag-order ng lechon sa kanila. Gusto ko kasi isahang order na lang, kaya doon na lang ako nag-order ng lechon. Dali-dali kami umakyat sa taas pero walang dumating. Asa naman niya ang giingon nga na ana? Naghintay kami dito sa daan mga 30 minutes din. Tatay, nabudol mo yan eh. Tinatawagan ko siya lagi pero hindi niya kagad sinasagot. Sinabi niya na andito na pero papunta pa lang pala yung delivery boy.
Bababa na sana kami pero mga 12:30 AM dumating na yung delivery. Akala ko kumpleto na lahat yung mga dineliver na mga in-order ko. Yun pala, babalikan pa palang yung lechon. Ang dineliver niya, eto pa lang yung mga putahe na mga in-order ko. So maghihintay pa pala kami ulit para sa lechon. Wala kaming magawa kundi maghintay na lang at bumaba ulit. Yung patient ko talaga yung hinamon dito eh. Sa totoo lang, meron akong laging in-orderan dito na lechon. Gusto ko kasi isahang order at delivery na lang. Kaya nagtiwala akong umorder sa kanila. At bago ako nag-order, tinanong ko muna kung kaya ba. Confident naman silang nagsabi na oo. Naiintindihan kung madidelay talaga. Pero hindi ganito katagal. Yung tipong nagutom na lang talaga kami sa kakahintay. Sa mala, sa Christmas pa talaga to nangyari. Pwede naman nila sabihin in advance na hindi kayang i-deliver on time. Pwede namang i-refund yung binayad. At magluluto na lang kami ng pabilisan. Eh, ang nangyari, late na silang nag-message. Kaya wala kaming magagawa kundi hintayin na lang. Umorder na nga para wala nang alalahanin pero may stress ka pa. Naaawa ako sa mga angkan ko, lalo na sa mga pamangkin ko. Naiiyak na lang talaga si madam sa mga pangyayari. Isang oras din kaming naghintay, wala pa ding lechon na dumating. Kaya umakyat na lang kami dito sa rooftop ng mansyon para umpisahang kumain. Sabi nga nila, wag na lang daw naming hintayin yung lechon. Kaya eto, inumpisahan ng dinasalan ni nanay. Pero si madam, wala na talagang kagana-gana. Alas dos na. Sobrang nalungkot talaga si madam kasi pinaghandaan niya talaga ito eh. Ginastusan niya talaga para sa angkan niya. Pero wala tayong magagawa kasi nangyari na din naman to. Ang daming pagkain pero wala, tinignan lang talaga ni madam. Mag-umpisa na nga sana kami dapat kumain. Pero biglang dumating yung lechon. Dumating yung lechon, alas 2 na ng madaling araw. Eto nga at kinausap ni madam yung delivery boy. Alam kong nagtrabaho lang sila at wala silang kasalanan. Iba pa naman tumagalit si madam lalo pag gutom. Nako, sinasabi ko sa inyo, magiging dinosaur yan. Inakyat na nga dito sa rooftop itong lechon. Tapos nagpicture taking kami kahit mag alas 3 na ng madaling araw. Dahil madaling araw na to dumating tong lechon, dapat masarap talaga to. Lechon lang pala yung magpapalubag sa loob ni madam. Happy balik ng Christmas namin! Kahit alas 3 na kami kumain. Siyempre, tuloy pa din ang kasiyahan. Mapagkakamala na talaga kaming maaswang nito. Pati din tong pamangkin ko, napuyat na din. Sinabi ko talaga sa sarili ko na babawi talaga ako ngayong bagong taon. Kung kayang magluto, magluluto na lang talaga. Para maiiwasan yung mga ganitong pangyayari. Yung mga kapitbahay ko, lasing at tulog na. Pero eto kami, kakasimula lang ng celebration ng Pasko.